Sabi ng Department of Trade and Industry, sapat na ang 500 piso para sa ham, spaghetti at macaroni salad pang Noche Buena. Ano naman kayang masasabi rito ng mga mamimili? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Ay, hindi kasha. Kasi pang kain lang sa araw-araw yung budget na 500. So kung 500 pesos lang yun, minsan kasi kulang pa yung 500 na budget para ipambili lang na siya ng bigas, tapos ng pang-ulam. What more kung Noche Buena pa? Basic lang talaga, kanin at ulam lang yung mabibili ng 500 pesos natin. Yan ang sagot ng mga nakausap nating consumer nang matanong sa reaksyon nila sa pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na kasya ang 500 piso pang Noche Buena. Sabi ni Secretary, meron na raw yang ham, spaghetti at macaroni salad. Kaya pumunta tayo sa grocery para malaman kung magkano na nga ba ang presyo ng mga yan. Sa napuntahan ko, ang presyo ng ham nasa 195 pesos ang pinakamababa at hanggang 630 pesos depende sa brand. Ang spaghetti bundle kasama ang sauce nito ay naglalaro sa halagang 120 pesos depende rin sa brand. Kung mahilig naman sa macaroni salad, yung pasta nito nabibili sa halagang 60 hanggang 110 pesos depende sa bigat. At sa fruit salad naman ay naglalaro ang presyo sa 80 to 100 pesos. Syempre, kailangan ng gatas o cream yan. Makakabili ng 2 all-purpose cream na nakabundle sa halagang 249 pesos. Kung isusuma total, ang pinaka-budget friendly na option sa lahat, magkakahalagang 704 pesos ang ating gagastusin. Sobra ka na sa 500 pesos na budget. Wala pang sibuyas at karne ang spaghetti mo. Pero ang ahensya, may paglilinaw sa nilabas na statement. Kasya lamang ang 500 pesos Noche Buena sa 4 pababa na family member at para sa simpleng selebrasyon lamang. I should say, that's actually for those that just want yung regular na handa. Kasi not everybody naman wants to celebrate ostentatiously o yung sobra-sobra. But this is for a family of 4. So dito po namin kinuha or dito ko po kinuha yung price guide na yung price na 500 pesos for the Noche Buena celebration. Naglabas din ang DTI ng suggested retail price ng mga Noche Buena items para mahanap ang swak sa inyong budget. May panawagan naman si Secretary para sa mga mamimili. Check the prices of the Noche Buena items, yung price guide set by the DTI kasi yun po dapat ang presyo ng mga Noche Buena items. And for the consumers, dapat alam nila kung magkano yung presyo ng mga Noche Buena items plus yung basic necessities and prime commodities para hindi po sila maloko. Pasko ang isa sa pinakamahalagang selebrasyon para sa ating mga Pinoy. Pero dapat maging wais pa rin kung paano tayo gagasta sa ating ihahanda. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, katid, ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang budget para sa Noche Buena kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Di sobra sa 500 pesos. Yes, lumalabas. Sobra-sobra. Oo. Yung na-total natin kanina. Kayo ba, Francis, pag naghahanda kayo, hindi kayo pwedeng lumampas ng 500 o malabong mangyari? Malabong mangyari dyan, Pops. Kasi kami, for example, ilan Pops, kayo sa family, diba? sakto ngayong sabi ni Secretary, 4 kami. 4 kami sa bahay. Pero yung 500 na yan, mukhang mag-aagaw-agaw. Baka naman maluho yung taste ng hindi naman, Pops. ng Pero choice na pang Noche Buena. Pero kasi yung pero bitin talaga. Yes, Pops. Saka yung in-explain sa atin dyan ni Secretary, wala pa raw dyan yung for example, yung most common na handa, fried chicken, yung mga may mga meat talaga, mga fish, wala pa dyan sa 500. So, talagang medyo alanganin. Sa karne pa lamang, kulang na. Kulang na, Pops. Oo. Kulang Yung na. social experiment mo na yan, inasahan mo bang magkakasya yung 500 pesos na yan? Hindi, Pops. Actually, ine-expect ko na tataas pa yung sa 500. Lalampas pa kasi nga sa mahal kasi ng bilihin. Mahal din ang bilihin. Kahit magpunta ka dun sa, let's say, Talipapa o sabihin mo, palengke. Lalagpas din yan, Pops. Hindi kasya yung 500 pesos. Isipin mo, Pops, no? Wala pa yung sibuyas, kamatis. Mamahal din ang kilo nun, di ba? So kaya hinugot ng DTI yung kanilang numerong 500 pesos. Explanation dyan para sa Noche Buena. Yan yung mga binigay nilang price list, no? Na in-inspection nila. Baka naman mali-mali yung binibigay kay kay secretary ng DTI, baka hindi accurate.
Meron siguro, Pops, no? Kasi nga, ang sabi nga, umikot nga din sila sa mga supermarket, sa mga palengke, at tinanong-tanong kung mga magkano. Siya nagkaroon sila ng standard para sa mga presyo ng mga bilihin. Kaya nga sila nagkaroon ng yung Noche Buena na price na nirelease nila. Okay, so mga nakausap mo, kailan daw sila mamimili ng pang Noche Buena? Pops, kanina. Habang papalapit ba ang Pasko, pamura ng pamura yung mga bilihin? Hindi. Hindi ganon. Ang sabi sa atin kanina, mula ngayong magpapasko hanggang next year, ngayong January. Ang kagandahan kasi dito, Pops, hindi na daw gagalaw ang mga presyo. No? At ayan nga price freeze na from DTI. Yes, Pops. Yan ang binabantayan ngayon ng DTI. So, ang sabi, mag-iikot-ikot pa sila sa mga supermarket, sa mga palengke, kung meron bang paglabag, lalo na kung may tataas na presyo. Talagang, yung iba kasi nananamantala, no? Lalo ngayong Pasko at magbabagong taon, ngayong mga holiday season. So, ayan ang binabantayan ng DTI sa ngayon. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.